Magandang buhay mga kabatingting. Meron tayong gagawin dito na isang Oppo Reno 2F. Ang problema niya, may mga guhit-guhit yung kanyang LCD. Natatatas pa naman, gumagana pa pero malabo na siya. Ayan o. Kaya ang gagawin natin, magpapalit na tayo ng bagong LCD. Ngayon, ayan o. May mga tape na rin siya sa gilid. Angat na rin siguro yung kanyang LCD. Kaya ang gagawin natin, ganito. Ayan, angat na nga siya. Ang gagawin natin, magpapalit tayo ng bagong LCD. Ayan, may mga basag na rin siya, may mga basag na rin siya. Kaya una natin gagawin yung kanyang back cover. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang SIM tray. Ayan. Para hindi mabali yung ating tray. Tapos itong back cover niya, ayan, try na i-off natin. Yung back cover na to, ayan, tatanggalin natin yan. Ang gagawin natin, iinitan natin siya gamit yung hot air. Ayan, initan natin mga kabutingting. Ayan, ang init lang nito ay 250 kasi back cover lang naman. Hindi naman tayo mag-aangat ng IC. Kaya tamang tama lang yung init na yon. Tapos gagamit tayo ng cord para hindi masira yung film ng ating, ayan, madali na siyang tanggalin back cover. Kapag kasi na initan yan, ayan madali na siyang tanggalin. Kung wala kayong hot air, pwede yung blower, yung sa buhok na ginagamit sa mga parlor. Ayan. Ito, napalitan na rin to ng LCD. Hindi na rin siya original. Replacement na lang din. Ngayon, magtatanggal tayo ng tornilyo dito sa kanyang mainboard at saka doon sa ating charging board. Dahil may mga flex na nakakonect doon sa ating LCD. Yan, papakita ko sa inyo para malinawan kayo. Yung lahat ng mga tornilyo na tinanggal nyo, itabi nyo siya at ibabalik nyo siya sa dati. Mamaya kapag napalitan na natin ng bagong LCD, ayan, konti na lang. Tuturo ko din sa inyo kung paano yung pagtitest ng bagong LCD para makita nyo, magkaroon kayo ng idea. Ayan. Pagka natanggal na natin lahat yung mga tornilyo, ayan, iangat natin dito sa ating mainboard yung board cover nya. Ayan, meron pa rito sa charging board nya. Ayan. Kailangan lahat matanggal tornilyo para hindi masira yung ating cover. Check lang natin. Ayan, tanggal na. Angat nyo yung flex ng battery. Tapos dito sa ilalim, ayan, yung flex ng ating LCD. Ayan. Ayan, tanggal na siya kaya hindi na natin iinitan para matanggal natin. Ayan Ayun. Ito may fingerprint to sa screen pero yung replacement wala na. Ayan napalitan na rin siya.
hindi na siya urig. Ayan. Ngayon dito, paikot na yan, lilinisin natin yan. Gagamit tayo ng tweezer. Angat na rin yung kanyang pinagkakabitan ng LCD, oh. Ayan, ganyan. Lilinisin nyo dahil may mga naiwang dikit yan eh, mga adhesive. Para pagka inilapat nyo yung bagong LCD, hindi siya nakabukol. Ayan. Ganyan lang naman ang paglilinis dyan eh. Ayan, oh, yung mga naiwang mga adhesive, mga tumigas na. Ngayon kapag ka nalinisan nyo na siya ng paikot, pag ganyan, gumamit kayo ng toothbrush. Brushin nyo siya, linisin nyo siya para walang maging dumi na maiwan doon sa ating middle frame. Ayan. Ayan, konti na lang naman yung lilinisan natin eh. Kaya subaybayan nyo lang mabuti. Ayan, oh. Ngayon nalinis na natin. Gagamitan naman na natin siya ng toothbrush para masigurado tayo matanggal dumi. Ngayon ito ipapalit natin. Ito yung bagong LCD. Ayan, oh, may marka siya na Reno 2F. Yan. Replacement lang din to. Ngayon itong plastic na yan, nakikita nyo, tanggalin nyo yan kasi magiging malabo yung inyong LCD. Maging yung kulay blue na plastic para mailapat naman yung flex ng ating LCD. Yan, para walang maging problema. Tatanggalin nyo yan. Maging yung nasa dulo na yan, tatanggalin nyo rin. Tapos ididikit nyo siya. Ayan, o, ilalapat nyo siyang mabuti. Ayan, pag ganyan ang gagawin nyo pagka kayo ay magpapalit ng bagong LCD. Ayan, ganyan. Ito yung bago. Ngayon ang gagawin natin, ite-testing muna natin. Ipakikita ko sa inyo kung paano pagtitest ng bagong LCD. Yan, ilapat nyo siya munang mabuti. Tingnan nyo kung lapat siya sa middle frame. Ayan, wala siyang sobra. Kabit natin yung kanyang flex. Tapos yung sa battery. Tapos i-on natin para ma-check natin kung working ba yung ating ginawang LCD. Ayan, pinalitan. On muna natin. Hintayin lang natin saglit. Ayun, nag-open na. Ilang segundo lang naman yun eh. Ngayon may password binigay sa atin. Ayan. Ngayon nag-open na siya, oh. Bright natin. Ayan. Ayun. Ayan, ngayon kukuha kayo ng isang application. Ganyan. Kailangan yung mga tatamaan nyo na application gagalaw. Buong LCD yan. Ayan, paikot na ganyan. Kailangan, ayun, nakikita nyo, lahat ng tinatamaan na application, gumagalaw siya. Ibig sabihin, working yung ating LCD, okay siya, good siya. Ngayon, kapag na-check na natin, ididikit na natin. Gamit naman ang adhesive. Kaya subaybayan nyo pa ako mga kabutingting para makita nyo kung paano yung pagbuo, paggawa ng bagong LCD, pagkabit. Ayan. Ngayon gamit ang adhesive ito, nalagyan nyo siya paikot dito sa gilid lang, hindi sa buong middle frame. Kung mayroon kayong mga napapanood na mga nagbablog na
buong buong middle frame nilalagyan o kaya buong LCD nilalagyan ng pandikit, ay nako, huwag kayong maniniwala doon at yun ay mga kanyon. For views lang yun. Ayan. Pagdating dun sa may speaker cover dun sa gitna, makikita nyo mamaya, baktawan nyo yun, huwag nyo siya nilalagyan ng dikit dahil hihina yung sounds ng inyong mga unit. Ganun ang gagawin nyo. Ayan, paikot lang yan. Ayan, doblehin natin. Basta yan naman may guide naman meron naman siyang pinaka kanal para hindi sumobra. Sumobra man siya, lalabas yan tuturo ko din sa inyo mamaya kung paano naman yung paglilinis. At kapag ka nailapat na yung ating LCD, bubuin na natin siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng tape at tutuyuin natin siya ng isang kalahating oras hanggang isang oras. Pero pwede nang gamitin nung may-ari. Ngayon, nalagyan na natin paikot. Isusunod naman natin, ilalapat na yung kanyang LCD. Ayan, na-testing na natin siya kanina. O wala namang problema. Ayan, tiwala naman tayo dun sa ating supplier. Kaya ilapat natin mabuti. Ayan, check nyo lang. Ayan, tulak nyo siya ng pataas, pababa, kaliwat kanan, paganyan, para lumapat siya. Ngayon, isusunod naman natin, ikakabit na natin yung mga flex nya. Una nyo ikabit yung flex ng LCD. Huli yung sa battery flex. Tapos pwede na nating ikabit yung kanyang board cover at saka yung sa kanyang charging board cover. Ganyan. Ayun. Ayan, naikabit na natin. Ayan, sunod natin yung sa battery. On natin siya. Bago natin ikabit yung ayun habang naka-on siya, naglo-loading, bubuin na natin siya. Ikakabit na natin yung kanyang cover. Ayan, dire-diretso na tayo dyan hanggang sa mabuo natin yung maikabit natin yung back cover nya. Magdidikitan din natin ng bagong adhesive, lilinisin din natin. Ayan. Tapos ikakabit natin, ibabalik natin lahat ng mga tornilyo na tinanggal natin para walang maging problema doon sa ating ginagawa. Yan, kabit natin lahat. Unahin natin dito sa kanyang charging board. Pagka naikabit na natin lahat yung tornilyo dyan, isusunod natin yun sa kanyang mainboard. Tapos ikakabit natin yung kanyang back cover. Ayan, ganyan lang yung pagpapalit. Pero yung mga flex ng ating mga LCD, bawat unit iba-iba. Kaya kung kayo magpapalit ng LCD, kailangan kung anong unit yung inyong papalitan, tanungin nyo rin sa supplier, bibilan nyo na kung anong compatible doon na replacement. May mga replacement kasi na mga LCD, mga compatible doon sa mga unit natin. Ayan, konti na lang, naikabit na natin yung mga tornilyo. Ayan, lahat ng tornilyo yan lalagay natin. Dikit-dikit yan, maraming mga maliliit na mga tornilyo yan. Pare-parehas lang naman ang size yan ang iba-iba lang ang size sa iPhone. Ayan, pero dito sa mga Android, kung ano yung unit, iisa lang yung size ng tornilyo nya. Ayan, check natin kung meron pang mga lalagyan. Basta lahat ng tinanggal yung tornilyo ay dapat nyong ibalik.
Ngayon kapag ka naibalik na natin lahat yan, bubuuin na natin siya. Yan, konti na lang. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel, like and comment. Please subscribe na rin mga kabuting ting at click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ngayon ito yung back cover, lagyan natin siya ng adhesive. Ayan, paikot din yan. Ayan, medyo kapalan nyo siya para lumapat ng maayos. Ito palang back cover nito mga kabuting ting, glass siya. Kaya ingat pagbabaklas ng back cover. Ayan. Pagkakabit din, baka madiinan nyo na mabuti. Ayan. Damihan natin. Paikot din yan. Tapos ilalapat natin. Lalagyan natin siya ng tape. Paikot yung tape niya. Pakikita ko sa inyo. Para magkaroon kayo ng idea. Ayan, konti na lang. Pagka nalagyan nyo na ng paikot, ayan, pwede nyo na siyang ilapat. Ganyan. Yan, double. Gilid lang din yan ha. Huwag nyo lalagyan ng katulad ng ibang nagbablog na buong back cover. Lalagyan nyo rin ng dikit. Ayan, ngayon, lalapat na natin siya. Ang paglalapat, ganun din. Tulak nyo muna siya ng pataas. Ayan, pababa. Left and right. Tapos, lalagyan natin siya ng tape. Ayan o. Nilapat na nating mabuti para malagyan natin ng tape. Paikot yan. Ayan, ganyan. Para hindi umangat yung ating back cover at saka yung ating LCD. Ayan, pag ganyan. Bali, ibabaw at ilalim ang tape nyan. Abot yan sa LCD. Ayan, ganyan lang. Patutuyuin nyo siya ng kalahating oras hanggang 1 oras. Mas maganda 1 oras mga kabuting-ting para dikit na dikit. Pero pwede nang gamitin niya kasi gilid lang naman yung nilagyan natin eh. Ayan o. Tingnan nyo. Ayan, noon natin. Tayin lang natin saglit. Ayan, naglulukan pa siya ng ayun. Para yun, bumukas na. May password. Alam naman natin yung password. Binigay sa atin ng may-ari. Ayan. Ayan o. Working naman siya. Okay. Ayan. Patutuyuin na lang natin. Pero magagamit na siya nung may-ari. Ayan o. Okay. Ayan. Check natin lahat dyan. Magagamit na ng may-ari.